Kalabs, kumusta po kayo? Kaninang umaga po pala ay pumunta po dito yung mga pinsan ko. Umalis po kasi si nanay at pumasok din po sa trabaho si tita ko. At dahil wala nga pong magbabantay sa kanila, kaya kami na naman po ulit ni mamang magbabantay sa kanila. Pagkaluto po pala ni mama ng almusal ay kumain na nga din po kami. Medyo late na nga din po kaming nagising dahil wala naman po kaming pasok ngayong araw. Hanggang Friday po pala mga kalabs ay wala po kaming pasok. Kaya mahaba-haba nga po yung wala kaming pasok ngayong week na ito. Pero kahit wala nga po kaming pasok mga kalabs ay may pinapagawa nga din po sa amin yung mga teachers namin. Para naman po hindi masayang yung araw na wala po kaming pasok. Pritong itlog po pala yung niluto ni mama na almusal namin. Napasok pa nga po ako mga kalabs dahil sobrang init ng kanin. Kakaluto lang din po kasi nito ang kanin namin. Sinandukan ko na din po pala yung dalawang pinsan ko ng kakainin nila. Ang maganda nga po sa dalawang ito ay hindi po sila pumipili ng ulam. Kahit nga po kanin at gatas lang ni ibibigay sa kanila ay gustong gusto na po nila yun. Bilib nga po ako dito sa pinsan ko pong si Kulot dahil kaya niya na pong kumain ng mag-isa. Ayaw niya po kasing sinusubuan siya mga kalabs. Noon pa man din ay ganito na po siya. Kaya wala nga pong problema sa kanya. Kahit iwan nga po sila dito ay hindi naman po sila mahirap na bantayan at alagaan. Basta bigyan mo lang po sila ng pagkain mga kalabs ay masaya na nga po itong dalawang to. At kaninang tanghali po pala ay niluto na po ni Papa ito pong pusit. Matagal na nga po itong binili nila Mama at Papa pero ngayon lang po ito maluluto. Si Papa na lang po palang nagluto dito dahil hindi daw po alam ni Mama kung paano ito linisin. Hindi pa daw po kasi naranasan ni Mama na magluto at maglinis ng pusit. Kaya habang ginagawa daw po ito ni Papa ay papanoorin na lang po muna ni Mama. Para sa susunod kapag bumili daw po ulit si Papa ng ganito ay kahit si Mama na lang din daw po ang magluto. Hinuhugasan po pala muna ni Papa yung kawali na paglulutuan niya ng pusit. Kagigising lang po pala ni Papa sa mga oras na yan. Hating gabi na rin po kasi siya umuwi kagabi. Kaya late na nga din po siyang gumising at bumangon. Pero sinabihan na nga daw po ni Mama si Papa na siya ang magluluto ng pusit. Hinuhugasan na rin po ni Papa itong mga pusit. 200 pesos daw po pala lahat ito pong nabili nila. At medyo madami nga po ito mga kalabs. At nung nahugasan na po ito ni Papa ay pinakita niya po kay Mama kung paano po ito linisin. May tinatanggal daw po kasing parang plastic sa loob nito. At kailangan nga daw po itong tanggalin. Maski nga daw po sa ulo ng pusit ay may tinatanggal daw po dito na mata. At nung nakalinis na nga po si Papa ng isang pirasong pusit at napanood na nga po ito ni Mama, ay tinulungan na rin po siya ni Mama na maglinis nito. Madami po kasi ito mga kalabs, kaya tinulungan na po siya ni Mama. May pasok pa po kasi si Papa mamayang hapon. Sakto nga po itong pusit ay eto na lang din po yung babaunin ni Papa. At nung matapos na nga po nila itong linisin ay hinugasan lang po ulit ito ng mabuti ni Papa. Pagkatapos ay inumpisahan na rin po niya ang paggigisa. Mabilis ang luto lang daw po ito sabi ni Papa. Lumilit daw po kasi ito mga kalabs kapag daw po nagtagal sa apoy. Pagkagisa nga po ni Papa lahat nito ay nilagay niya na rin po yung mga ingredients. Naglagay po siya ng Mamacita's oyster sauce, tapos paminta, at toyo. Hinuli nga lang pong nilagay ni Papa yung sukang atsara. Sukang atsara na rin po kasi mga kalabs ang gamit namin kapag nagluluto po kami ng adobo. Madami daw po kasing stock si Mama na ganun dito sa bahay, kaya yun daw po muna yung uubusin namin. Masarap din po ang sukang atsara mga kalabs kapag ginamit sa adobo. Basta kapag naluto na daw po yung adobohin ay tsaka lang daw po ilagay yung suka. At ayan na nga po mga kalabs, nagtubig na nga po itong pusit. Bago naman po ito niluto ni Papa, ay ginabitan niya po muna ito ng strainer para tumulo lahat yung tubig ng pusit. Kaya lang mga kalabs ay sadyang nagsasabaw daw po talaga yung pusit. Pero okay lang naman po mga kalabs dahil tingin pa lang ay parang masarap na nga po yung sabaw. At ayan na nga po, luto na rin po ang adobong pusit ni Papa. Tikiman time na nga po mga kalabs.
Sakto nga lang daw po yung lasa nito mga kalab, sabi po ni Papa. Hindi nga din po magpapahuli si Kuya. Gusto din daw po niyang tikman eto pong sabaw ng pusit. At naku nga po mga kalabs, nakailang tikim pa nga po si Kuya ng sabaw nito. At ayan, pinatungan po pala ito ni Mama ng sibuyas para daw po mas lalong bumango. Hindi pa nga po nakontento si Kuya, tinikman na nga po niya yung pusit talaga. Ang sarap daw po kasi sabi ni Kuya. At syempre, hindi din po ako magpapatalo, kailangan tikman ko din po ito. Eto nga pong pusit ay ganito nga daw po yung ginagawang calamares. Kaya lang malalaking pusit nga po yung ginagamit nila sa calamares. Maliliit na pusit nga lang po kasi itong niluto ni Papa. Sinali na nga din po ni Papa sa bowl yung pusit dahil kakain na nga din po kami. Kaya lang sabi ko po kay Papa, busog pa nga po ako. Anong oras din po kasi kami nag-almusal kaninang umaga. Kaya si Papa at Mama din po muna yung unang kumain kaninang tanghali. Busog pa po kasi kami ng mga pinsan ko, pati po si Kuya. At kailangan na nga din pong kumain ni Papa dahil may pasok pa po siya ng hapon. Saktong-sakto nga lang daw po na nagkasabaw itong pusit dahil masarap nga daw po sa kanin. Malinamnam po kasi yung sabaw nitong pusit. Nagtabi na rin po pala si Mama ng para po sa baon ni Papa. Sabi nga po ni Papa habang kumakain siya sa susunod na bibili pa daw po ulit siya ng ganito ay dadamihan na daw po niya. Parang bitin pa daw po kasi yung ganito kadami sa amin. Lalo na at masarap po yung ganitong luto. At kaninang hapon po pala mga kalabs ay umuwi na nga din po si Nanay. Nag-uwi nga po siya ng napakadaming bulaklak na gulay. Bulaklak po pala ito ng patola, may kamote nga din po at kardis. Lulutuin po pala ito ni Nanay na may kasamang monggo. Naku, at siguradong may mabubusog na naman po na bata sa gulay. Gustong gusto ko po kasi yung monggo, lalo na at may ganitong gulay na sinasahog. Yun lang po mga kalabs, maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-ingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.